Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Alas 5 ng hapon, pauwi na ako galing trabaho, nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan akong sumilong sa isang waiting shed, malapit sa sementeryo ng aming bayan. Habang naghihintay ako na humina ang ulan, napatitig ako sa madilim na kalangitan. Napaisip ako sa mga nagdaang taon, sa lahat na nangyari matapos mawala si inay. Si inay ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Siya ang nagtaguyod sa aking mag-isa matapos kaming iwan ni itay noong bata pa ako. Kahit mahirap ang buhay, hindi siya sumuko. Masayahin si inay, palaging nakangiti kahit pagod na sa pagtitinda sa palengke. Pero isang araw, dumating ang karamdaman na unti-unting bumago sa lahat. Ilang buwan lang, nawala siya sa amin. Hindi ko natanggap ang pagkawala niya. Wala ako noong namatay siya. Nasa Maynila ako noon, abala sa trabaho. Iniisip na may panahon pa para umuwi. Pero wala na. Huli na ang lahat. Naputol ang pagninilay ko nang biglang lumakas ang hangin. Napansin kong wala na akong kasamang ibang tao sa shed. Parang ako na lang ang naiwan sa buong kalsada. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. At biglang nagtayuan ang balahibo ko. Mula sa gilid ng aking paningin, may nakita akong nakatayo sa harap ng sementeryo. Isang babae, nakaputing bestida, at basang-basa siya ng ulan. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil natatakpan ito ng mahabang buhok. Ngunit may kung anong pamilyar sa kanya. Parang may bumubulong sa loob ng isip ko. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Habang nakatitig ako, biglang tumunog ang aking cellphone. Nang tingnan ko, isang mensahe ang dumating mula sa isang unknown number. "Anak, miss na kita." Napasinghap ako. Si inay lang ang tumatawag sa akin ng anak sa ganitong paraan. Lumakas ang kaba sa dibdib ko. Napatingin akong muli sa babae sa kalsada. At sa pagkakataong ito, unti-unti niyang itinaas ang kanyang mukha. Hindi ako huminga. Dahan-dahan niyang inalis ang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. At doon, nakita ko ang walang dudang pamilyar na mukha. Ang mukha ni inay. "Anak," ang bulong niya. Kasabay ng pagtama ng kidlat sa langit. Napaluhod ako sa sahig. "Inay, hindi ito totoo." Ngunit naglakad siya palapit sa akin. Hindi lumulubog sa tubig baha at hindi ko magawang gumalaw.
Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangungulila. Anak, bakit hindi mo ako binisita? Bakit mo ako kinalimutan? Napahagulgol ako. Hindi kita kinalimutan, inay. Mahal na mahal kita. Sobrang pinagsisihan ko na hindi ako nakauwi noon. Napagod ako kahihintay ang bulong niya. Sabay abot ng kanyang kamay sa akin. Malamig, napakalamig. Nagdidilim na ang paningin ko. Para bang hinihigop ako ng malamig na hangin. Nang lungkot na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit biglang may humawak sa balikat ko. Isang matanda, isang lola na hindi ko kilala. Huwag mong hawakan ang kamay niya, ang mahina niyang bulong. Hindi na siya ang inay mo, anak. Isa na siyang anino ng nakaraan. Natauhan ako. Nang tumingin ako muli kay inay, nag-iba ang kanyang mukha. Maitim ang kanyang mga mata at may mahabang kuko sa kanyang kamay. Hindi siya si inay. Isang nilalang siya na ginamit ang mukha ni inay upang kunin ako. Napaatras ako. Sinubukan niyang abutin ako. Pero isang malakas na hangin ang humampas sa kanya. Sa isang iglap ay nawala siya. Tanging ulan na lamang ang naiwan. Habol ang hininga ko nang humarap sa matandang tumulong sa akin. Sino kayo? Ang tanong ko. Isa akong tagabantay, ang sagot niya. Ng mga kaluluwang hindi pa handang umalis. Itinuro niya ang sementeryo. Naghihintay pa rin ang tunay mong inay sa kanyang puntod. Baka oras na upang siya'y bisitahin. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, bumisita ako sa puntod ni inay. Napaluhod ako sa harap nito. Hinaplos ang malamig na lapida. At sa unang pagkakataon, hindi ko na naramdaman ang bigat sa aking puso. Miss na kita, inay. At sa hangin, narinig ko ang mahina at pamilyar na tinig. Miss na miss din kita, anak. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.